Naguguluhan ka ba kung kailangan mo pang maglagay ng grounding sa solar setup mo? Ito na naman at karagdagang kaalaman na naman ang pag-uusapan natin ngayon. Ngayon ay pag-uusapan natin kung kailangan pa ba sa mga solar setup maglagay ng grounding o grounding system. Pag-uusapan din natin ang mga basic guidelines tungkol sa grounding. Pero bago yan ay shoutout muna sa inyong lahat ng mga subscribers nitong Toolbox channel at lalo na sa mga bagong subscribers. Welcome po dito sa Toolbox channel. So, para mas lalong maintindihan natin ang tungkol sa grounding o grounding system, ay simulan natin alamin kung saan dapat nakalagay o makikita ang grounding system sa isang solar setup. Meron akong nagawang detalyadong video tungkol sa system grounding ng solar setup. Check mo na lang sa description ang link ng video. So, saan nga ba dapat nakalagay o dumadaan ang grounding system ng solar setup? Dito. Una ay sa solar panel frame at railings. Kung metallic ang breaker box, ay dapat naka-ground din ang casing niyan. Tapos, charge controller at inverter. Kung metal naman ang battery enclosure, ay dapat naka-ground din yan. At dahil may mga SPD o surge protection tayo sa DC at sa AC na site, ay may grounding din tayong i-connect sa mga yan. So ngayon, ano nga ba ang purpose ng ground o grounding system? Ang main purpose nito ay para sa protection ng tao at ng solar setup natin. Sa paanong paraan? Kapag may electrical fault na nagaganap sa isang electrical system tulad ng short circuit, pagkakaroon ng surge at pagkakaroon ng electrical disturbances sa linya, ang sobrang kuryente ay agad nadadaloy sa grounding system at agad din na pupunta sa lupa kung saan nakabaon ang ating ground rod. Kaya as a result, mananatiling malinis at safe ang ating electrical system. So, ang unang purpose ng grounding ay para mapanatiling malinis ang electrical system mula sa tinatawag na surge o mga transients na nakakasira ng mga appliances at equipments. Pangalawa ay para malinis ang tinatawag na signal interference o harmonics. Ito yung mga signal na nakakadumi sa mga linya ng kuryente at sa mga communication ng ating mga electronic devices at equipment. At itong pangatlo ang pinaka-importante dahil related ito sa safety ng tao lalo na sa pamilya natin. Dahil ang grounding din ang magsisave sa atin mula sa electrocution o pagkakuryente at pati na din sa mga static electricity. Pero dapat ba talaga merong grounding ang lahat ng solar setup? Kung safety ang ating pag-uusapan ay dapat talaga meron. Pero kung masyadong maliit lang ang setup gaya ng pure 12V DC ay pwede nang wala dahil hindi naman ganun ka-risky ang maliit na potential nito. Yun nga lang ay hindi mo din mapoprotektahan ang iyong setup lalo na sa mga surge. Pwede rin naman na doon lang sa mga parts na critical ang lalagyan gaya nung sa mga solar panel at sa inverter. So ang tanong, gaano ba kahaba ang grounding electrode o ground rod? Kung ibabase natin sa Philippine Electrical Code na makikita sa Article 2.50, ang grounding rod ay dapat minimum of 2.4 meters ang haba. Pero depende pa rin sa resistance na masusukat sa pag-test. Kailangan pasok sa 5 to 25 ohms na resistance para diretso talaga ang daloy ng sobrang kuryente sa lupa. Isa pang tanong, pwede bang dalawa ang gagamiting ground rod? Mas maganda kung isa lang ang gagamiting ground rod. Kung dalawa kasi, nakakapag-create na ito ng resistance between sa dalawang grounding rods. At once na na-energize ito gaya ng nangyayari during fault,
nagkakaroon ng voltahe o potential difference sa gitna ng dalawang rod na pwedeng makapag-electrocute sa kung ano ang nasa gitna ng dalawang rod. At ang last na katanungan ay, pwede bang pagsamahin ang DC grounding at AC grounding? Yes, pwede. Dahil kung maganda ang grounding natin, mananatiling totally 0 volt siya. Meaning, anumang dadaan sa kanya ay dadaloy pa rin sa lupa. So ngayon, isa na namang katanungan ang maaaring maibahagi natin sa ating mga kakilala. Sana ay nakatulong itong video upang mabigyang linaw ang usapin tungkol sa solar grounding. So hanggang dito na lang. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at kung gusto mo ang mga ganitong video ay mag-subscribe ka na rin para updated ka once may bagong video akong i-upload dito sa channel. Salamat po at keep safe tayo palagi mga bossing.